Naging usap-usapan ang mga Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan matapos sinabi ni Secretary Gibo Teodoro Jr. na mayroong paparating na nasa 8 frigates para sa Pilipinas at ang 6 umano dito ay ang mga Abukuma-class destroyer escorts at napakalaking tulong nito para sa pagbantay ng ating territorial waters. May impormasyon din tayo na pati ang Asagiri-class destroyers ng Japanese Navy ay pinagkakainteresan din ng Philippine Navy at ang warships na ito ay totoong mga destroyers na talaga at mas heavily armed din kumpara sa mga Abukuma class, kaya umaasa din tayong makukuha din ito ng ating bansa. At sa balita mula sa Max Defense, hindi lang ang Philippine Navy ang interesadong makakuha ng mga defense equipment mula sa Japan matapos sinabing nasa negosasyon na umano ang Japan at Pilipinas para sa pagbili ng karagdagang mga air defense and surveillance radars na para sa ating Philippine Air Force. Matatanda ang bumili na ang ating Air Force noong taong 2020 nang nasa 4 na units ng radars mula sa Japan sa halagang nasa lampas 5.2 billion pesos at naka-install na ito ngayon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Inaasahan na ang Mitsubishi Electric pa rin ang magsusupply ng air defense radars at kayang makadetect ng mga radars na ito sa layong 550 kilometers, mapa-aircraft man ito, mga drones, at pati na rin mga ballistic missiles. Hindi lang din sa mga air defense radars interesado ang Philippine Air Force, kundi pati na rin sa air defense missile systems ng Japan, matapos opisyal nang nag-request ang Pilipinas nitong nakaraang taon sa pagbili o pag-transfer ng Japanese air defense system para sa ating bansa. Ang isa sa pangunahing pinagkakainteresan umano ng Pilipinas ay ang mga Type 81 surface-to-air missile system na isang klase ng short-range air defense system at may range na umaabot sa 14 kilometers na magagamit ng Air Force sa pagdepensa ng kanilang importanteng mga assets, lalo na ang kanilang mga airbase. Kahit nitong nakaraang taon pa pinagkakainteresan ito ng Pilipinas, inaasahang magkakaroon na ito ng pag-usad sa ngayon dahil bibili na naman ng panibagong defense equipment ang Pilipinas mula sa Japan at susunod na rin ang mga air defense missile systems. Short range lamang ang mga Type 81, ngunit kailangan pa din ito ng bansa kung sakaling makalusot ang paparating na missile o aircraft ng kalaban sa ating mid-range na air defense system tulad na lang sa ating mga Spider missile system na nagmula sa Israel. Maliban sa mga Type 81, balak din ibenta ng Japan ang kanilang Type 11 surface-to-air missile system na di hamak na mas bagong klase ng kagamitan na nitong 2014 lang pumasok sa serbisyo ng Japanese military at magagamit din ng ating Philippine Air Force. Short range din ang mga naturang air defense system na kung saan may range lamang ng nasa 10 kilometers at kung idodonate ito sa ating bansa o hindi kaya ibebenta sa murang halaga ay malaki din ang magiging pakinabang nito sa Pilipinas. At ang panghuli sa sinasabing potensyal ding itatransfer ng Japan ay ang kanilang Type 03 surface-to-air missile system na kung saan pinakamaganda sa lahat dahil isa itong medium range na klase ng air defense system na may range na nasa lagpas 50 kilometers. Pangmalakasan din ang Type 03 dahil kaya nitong mag-track ng aabot sa 100 na targets at kaya nitong pabagsakin sabay-sabay ang nasa 12 target sa isang tirahan lamang, kaya malaking upgrade ito kung madadagdag sa arsenal ng ating bansa. Bawat isang launcher ay kayang magdala ng 6 na missiles at kung matatransfer man ito sa ating bansa, ay magiging sa ilalim ito ng Japan Official Security Assistance. Pagbalik naman sa mga air defense radars na bibilhin ng Pinas, timing na timing ito dahil bibili din ng Philippine Air Force ng mga multi-role fighter aircraft ngayong taong 2025 at magkasama talaga ang dalawang ito sa aerial defense dahil kapag nakadetect ang ating mga radars ng kalabang mga aircraft sa ating airspace ay agaran namang i-deploy ang mga fighter jets upang i-intercept ito.
Maganda din na napaka-long range ng ating bibilhing radars na kayang makadetect sa layong 550 kilometers upang mabigyan pa ng oras ang mga fighter jets na makalipad bago pa tuluyang makalapit ang kalabang aircraft dahil ilang minuto ang preparasyon bago makalipad ang isang fighter aircraft. Malaki talaga ang pakinabang ng ating bansa sa pakikipag-alyansa natin sa Japan at umaasa tayong magpapatuloy pa ito dahil na rin sa mas tumitinding banta ng China at kailangan ng Pilipinas ng maasahang kaalyado.